Mga ka-harden, naritong muli si Hardinerong Pastor bumabati sa inyo ng magandang umaga ng Miyerkules. Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero, at iningkaas ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel Hardinerong Pastor. I-like po natin yung ating video at i-click po natin yung ating bell button upang sa kanon ay lagi tayong updated sa ating mga video. Hindi po tayo nakapagtrabaho ng 2 araw dito sa ating garden. Actually mahigit pa sa 2 araw dahil Webes pa tayo tumigil sa pagtatrabaho dito sa ating garden dahil nga sabi ko nga nagpastoral work tayo at recently Monday to Tuesday kahapon ay nasa Kinapawan tayo. Medyo gabi na nung tayo ay dumating mula Kinapawan City sa North Cotabato dahil po nagkaroon ng training ang mga kasama nating mga pastor at naging facilitator tayo sa nasabing pagsasanay nila. Ngayon ay narito tayong muli upang ipagpatuloy yung ating gawain dito sa ating garden. Tayo ay natutuwa dahil kahit may prediction o mayroong announcement ang ating Weather Bureau na El Nino ngayon dito sa aming probinsya, dito sa parting South Cotabato, pero kami po ay nakakaranas halos sa araw-araw ng mga pag-ulan at nakita ko nga itong dinaanan ng ulan kahapon, no? Dito sa ating garden. Mabuti na lang at tayo ay gumawa ng plat at sa pagitan ng mga plat ay nilagyan natin ng kanal, daanan ng tubig, at nakita natin yung nangyari, no? Talagang malakas at medyo mahaba-haba yung panahon na bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon po ang gagawin natin ay magpapatuloy tayo muli na gumawa ng plat, no? May mga rods na tayo na tumubo at hindi mapalad yung mga ipinunla nating kamatis at talong. Hindi talaga siya tumubo, kung kaya't hahanap tayo sa mga agri supplies ng magandang binhi ng talong at saka kamatis dahil sigurado tayo na doon ay tutubo ang may nakaredy siya na ipunla para maitanim. So ito ngayon ang ating sakripisyo na gagawin dahil para sa ating magandang kabuhayan, para sa pagkain natin na malusog, masustansya at ligtas sa anumang mga residue ng mga hindi magandang farm inputs. So samahan po ninyo ko sa ating pag-garden sa araw na ito at tayo po ay mag-enjoy dahil kailangan din ng exercise ng ating katawan. Habang tayo ay nagtatrabaho, makikinig tayo ng balita. Yun nga lamang, yung ating balita ay radio station na Ilonggo ang gamit dahil yung ating kinaroroonan ay Ilonggo community. So sana po ay hindi yung background ang ating bibigyan ng pansin, kundi yung ating ginagawa upang mainggan niya tayo na magtrabaho, gumawa, mag-garden sa natural na kaparaanan. So yun, kasi po naging bisyo ko, naging kaganakan ko, naging stress reliever ko yung pakikinig ng news
sa brigada, no? Yun ang ating bisyo sa umaga habang tayo ay nagtatrabaho. So samahan po niyo ako sa ating pagtatrabaho sa araw na ito. Kinkumpirmar ini isang grupo sa ilang o tinagi sa ilang social media post. Maramdaman nga sa nagligad nga bulan gintapos ang SB19 ang ilang North American tour sa Edmonton, Canada, kundiin ini ulihi nga stop sa among tour. Ano sa nga grupo ginalakipan ng Daikin, Justin, Josh, Pablo kag Still nga nagumpisa sa ilang concert sa Araneta Coliseum sa nagligad nga Hunyo. Antes pa man ang ilang Asian tour, magaselebrar anay ang SB19 sang ilang ikalima na katuig sa music industry pinagi sa isa ka fan meeting sa Araneta Coliseum sa palabuton Oktubre 28 sa sining tuig. Human interest na balita. Sa human interest story, Jed kagsabong tagpalamati sa ka-ice cream. Siyempre, masarap yung ice cream. Yes. Una sa mga dessert na masamay natin ginapangita, ilabi na kung mainit ang panahon. Apang makaon ka ba ihan sang ice cream, Jed, kung ang flavor may sagol na plastic? Hindi eh. Dito subong sa England, isa ka vanilla ice cream ang nahimo pinaagi sa research sang Central St. Martin's Design School na may flavor nga vanilla ice cream with recycled plastic. Ginoo ko, ini ang pagtuon sa isa ka estudyante nga ginkilala kay Eleonora Ortolani. Sino kay Ortolani? Naisipan niya nga maghimo sang ice cream nga may flavor sang plastic sa makakita ini sang ulod. Ay, ulod nga nagakaon sang plastic. Kundiin, naisip siya nga kung nakaon sang ulod ang plastic, posible man kuno sang tawo. Kag mabuhinan ko ng problema sang plastic sa ilang lugar. Okay, ano ba yan? Gilayon ini nga nagpatigayan sang flavor mixing. Tugtog nagresulta sang edible o nagresulta sa edible o kon luwas ka unon na vanilla flavor with plastic ang iyang pagtuon. Lakip sa mga ingrediente dyan ang plastic, raisins, ay pasas, kag vanilla nga nagahatag sang aroma kag kanamit sang flavor sang among ice cream. Sa subong, madamo na nagatilaw sa mga ice cream nga mabakal sa presyo sa regular nga ice cream dito naman sa Pungsod, London, sa England. Sa naihan ini mabakal sa Pilipinas kay tirawan tabla. Damo, dapat dari sila may mukha damo plastic. Damo di basura. Okay. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Balita naman sa ato sa naman nga panahon mga kabrigada. Padayon na paglaslas sa bagyo nga Jenny sa kalayo naman nga 325 kilometers sa Igbayat, Batanes. Samtang pinagi naman sini nakapekto sa nakatuntana. Napugos naman nga pong sudarason nga magoma kag maulanon ng panyampo. Lauman sa gihapon ang southwest monsoon o kulang hangin na bagat. Napapekto sa Mindanao, ilabi na sa South Cotabato, Sultan Kudaratla, lakip na. Ang Coronel City ko sa diin maka-experience sa temperatura mga kabrigada yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Samtang nabutlak ang adlaw alas 5:36 kaina. Magatunod naman alas 5:29 karon sa hapon. Brigada Weather Update. Balita naman sa ikayong lawas mga kabrigada ang ginadulong sa inyo sa Yummy Vita Standard Capsule ES4. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now. Nagapandab subong ang health expert. Punta naman sa tuman nga pag-usar sa mga kabataan sa ilang smartphone. Hindi matapos ka na ito kiban sa pagtuon nga makabato surupas ang hindi magbobo. 237 ka mga notification sa social media ang mga kabataan nga nagaedad. 11 of 17 anyos. Nagaresulta sunupay ni sang kawadan sang focus sa pagpatuon. Subong man pagpulaw sa panahon kung tani nga ting turulog na. Samo naman nga numero sa notification 25% sa mga ini ang pop-up sa panahon sa pag-eskwela samtang 5% naman sa panahon sa tagtulog. Makabig sunupay ni nga highly stimulating
Environment ka makaapekto sunod pa sa cognitive ability sa mga kabataan. Attention span kag memory sa mga kabataan sa mga panahon nga nagadevelop ang ila sa nga utok. Balita na liwat mga kabrigada sa ikayong lawas ang ginadulong sa inyo sa Yummy Beats Standout Capsule. Proteherin nyo sa inyo mga kabataan. Pinagi naman sa paghatag sa nagkakaigo nga vitamina kapag tatap sa ila. Pinagi sa Standout Capsule sa Yummy Beats. Simulan po pa rin ang pangarap ng iyong anak and stunting now. Kagi nyo na pati ang mga balita na dulong sa Brigada Balita na siya tayo subungad lang sa Miyerkules, Oktubre 4, 2023. Sa lawat mga balita na ito mga kabrigada, inadulong sa isang Yummy Beats Standout Capsule ES4. Simulan ito pa rin ang pangarap ng iyong anak and stunting now. Inadulong man sa inyo isang fast relax para sa alibyong ora mismo. Upod sa inyong mga pagbalita, Brigada Erlinda Bing Pabi Arakel, Brigada Jed Sibares Gapet, in the heart of changing lives. Sa natin pa po 7 Brigada News of Coronadal, the Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. To make your body healthier. Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. At muling nagbabalik ang inyong Uncle sa maniniwala, Uncle Chris, para sa programang Gabay Pangkalusugan, palakasin ng katawan ng Power Cells Herbal Capsule bawat araw. Aba sa mga nag-aabang dyan, mga ka-Power Cells natin, eto na po ang inyong inaabangan, ang inyong kinahihiligan ng panibagong bisyo, pag-aabang ng karagdagang impormasyon para sa pangangalaga ng ating mga katawan at syempre para malaman natin ang iba't ibang uri ng karamdaman. Katulad ng ating pag-uusapan sa araw na ito, dahil nasa magandang kalagayan ng bawat isa. Kaya pakinggang mabuti ang ating ibabahagi sa inyo. Narito na! Ano ang Wilms tumor? Paano nakukuha? Sino ang kadalasang biktima? Paano makakatulong Power Cells? Ito mga ka-Power Cells. Ang Wilms tumor ay isang bihirang kanser sa bato na pangunahing nakakaapekto sa mga bata. Kilala rin bilang nephroblastoma. Ito ang pinakakaraniwang kanser sa mga bato. Sa mga bata, ang Wilms tumor ay kadalasang nakakaapekto sa mga batang edad 3 hanggang 4 at nagiging mas karaniwan pagkatapos ng edad na 5 taong gulang. Ang Wilms tumor ay kadalasang nangyayari sa isang tao lamang, kahit na minsan ay matatagpuan ito sa parehong mga bato ng sabay. Mga sanhi. Ang mga sanhi nito, mga Power Cells, ay hindi malinaw kung ano ang sanhi ng Wilms tumor. Ngunit, sa mga bihirang kaso, maaaring may papel ang mga pagmamana. Nagsisimula ang cancer kapag nagkakaroon ng mga error ang mga cells sa kanilang DNA. Ang mga Yan po mga kaharden ang ating naging activity sa araw na ito. Sana po ay patuloy nyo akong suportahan sapagkat ito ay para sa ating sinusulong na rural ministry and mission bilang paraan ng pagtulong sa ating mga kababayan dito sa rural areas particularly sa mga farmers ng upland crops sapagkat po ang ating sinusulong ay ma-develop yung kanilang skills regarding po sa pag-process ng kanilang masariling farm products na hindi na po sila magbibenta ng kanilang mga raw materials o raw products para po sila ay umangat din sa kanilang kabuhayan. So, suportahan po ninyo ko sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe sa ating channel at Dinerong Pastor, pag-like ng ating videos at pag-hit ng ating notification bell upang lagi tayong updated sa ating mga videos na
ina-upload ni Hardinerong Pastor. You can leave a comment also at the comment section down below upang sa nun ay malaman natin yung mga queries ninyo if you have concerns, and ganoon din po you can share your experience sa natural na paraan ng pag-garden. So thank you very much, thank you for watching, God bless you all, and let's continue to enjoy planting vegetable crops in natural way.